Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Buong araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Live traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screen ay ang traffic situation dyan sa Espanya Corner Blumentritt. Sa right side ng inyong mga screen, yan yung papuntang Quiapo area, University Belt, pati na rin dyan sa may Luneta. Sa left side naman ng inyong mga screen, yan yung papuntang Welcome Rotonda, papuntang Quezon Avenue at papuntang Fairview. Sa mga oras na ito, parehong linya pa naman ang moderate ang traffic, so mabilis pa naman ang daloy ng mga sasakyan sa oras na ito. Martes, March 4, 2025. Kapit, Pilipinas, isang araw na naman ng maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Walang palalampasin, walang iiwanan. Naririnig tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at Regional FMR Station sa buong bansa. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Lalaki patay matapos pagtatagain ng napikon na kapitbahay. Suspect tinawag daw kasing buwang. PCO Secretary Jay Ruiz pinabulaanan ang alegasyong nag-uugnay sa kanya tungkol sa PCSO deal. Babaeng tinoyo dahil hindi binilhan ng milk tea ng kanyang nobyo, tumalon sa dagat. Pope Francis muling nahirapang huminga. Panalangin para sa kanyang paggaling patuloy. At 2015 Miss Universe Pia Wurzbach banned nga ba sa Paris Fashion Week? Pasintabi po, sensitibong balita. Halos mapugutan ang isang lalaki matapos pagtatagain ng kanyang kapitbahay. Ang suspect napikon na raw sa biktima dahil lagi siyang tinatawag na buwang. Narito ang marangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang lalaki matapos pagtatagain ng kanyang kapitbahay sa barangay Katmondaan sa Katmon, Cebu kahapon ng hapon. Tad-tad ng saksak at halos mapugutan ang biktimang si alias Jose ng datnan ng mga otoridad. Agad namang naaresto ang suspect na si alias Peter. Kwento niya, dati na raw siyang pikon sa biktima dahil sa madalas na pangasar nito at sa pagtawag sa kanya ng buang. Kahapon, dala na rin marahil ng kalasingan, nandilim raw ang kanyang paningin nang dumaan sa kanilang bahay ang biktima at muli siyang inasar. Dito na raw niya pinagtataga ang biktima hanggang sa mapatay. Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect habang ihinahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Natagpuan sa isang hukay sa Panabo City, Davao del Norte ang bangkay ng 14 anyos na dalagitang naiulat na nawawala noong Biyernes. Napag-alamang hinalay ang biktima bago siya pinatay. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo.
Nadiskubre sa isang hukay ang bangkay ng 14 anyos na dalagita sa barangay Little Panay sa Panabo City, Davao del Norte, Sabado ng gabi. Sa nasabing lugar, inilibing ang biktima sa tabi ng isang bahay. Ayon sa Panabo City Police, Biyernes nang iulat na nawawala ang biktima. Batay sa salaysay ng kaklase ng biktima, nakita niya ang 40 taong gulang na stepfather o amain na kinakausap ang biktima sa labas ng kanilang paaralan. May nakakita rin umano sa dalawa na papunta sa lote ng sospek sa barangay Little Panay. Lumalabas sa investigasyon na doon nangyari ang krimen. Pag-abot sa investigator, dito na find out na nasa nakita dito nga obvious signs siya nga bagora siya nga gikalot nga kay na disturbance sa mga yuta. So dito nila out of curiosity of instinct po sa itong investigator. So giyang gikalot. So dito na nakita ang patayng lawas sa biktima. Nahuli naman ng pulisya ang suspect na umamin sa krimen. Ayon sa kanya, nagawa niya ang krimen matapos siyang pagalitan ng kanyang partner at ng mismong biktima. Wala ako, saka-stress lang po na ako natin naman. Yan, primero ako, ipasulod na ko siya, hayag na ko, nangya lang sa akong gilatan. Ako, isumbag na ko kung yan, tuyapan siya. Itong nagyaan na ako sa... Hinahilatan niyo na dito? Oo, nahilatan, kaisa ka po. Ituok niyo, sir? Oo, pag wala na nasa... Pag umanan ako siya, labot na ko. Nakatakdang isailalim sa autopsy ang bangkay. Kakasuhan din ng murder ang suspect. Hernel Tokmo o maarangkada sa pagbabalita. Nahulog sa bangin ang isang bus sa Morong, Bataan. 4 na pasahero ang sugatan. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Kuha ito ng isang netizen kahapon. Makikita ang bus na ito na pagewang-gewang ang andar sa highway ng Morong, Bataan. Pagdating sa kurbadang bahagi ng kalye, lumihis at napunta sa kabilang linya. Patuloy ang pag-andar nito pabalik hanggang sa bumagsak ito sa bangin na may lalim na 15 hanggang 20 talampakan at tinamaan pa nito ang linya ng tubig. Napagalaman na galing Olongapo City ang bus nang mangyari ang aksidente. 4 na pasahero ang sugatan at dinala sa pagamutan. Ayon sa Morong Police, mechanical error ang dahilan ng driver sa aksidente dahil hindi umangat ang silinyador kaya nawalan siya ng kontrol sa manibela. Payo ng mga otoridad, siguraduhin nasa kondisyon ng ating mga sasakyan bago bumiyahe para iwas disgrasya. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Isang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force ang nawawala matapos mawalan ng komunikasyon habang nasa tactical night operations. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, sinubukan pang makipag-ugnayan ng kasamang eroplano pero nabigo ito bago bumalik sa Mactan, Cebu. Patuloy ang search and rescue operations para mahanap ang eroplano at ang piloto nito. Sinuspinde ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan dahil sa nararanasang matinding init. Ayon kay Mayor Hani Lacuna, base ito sa rekomendasyon ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office. Pinayuhan din ang mga paaralan na gumamit ng alternative learning modalities. Kanina, umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Maynila. Bukod sa Maynila, ilang lugar din ang nagkansela ng face-to-face classes sa Quezon City. Sinuspinde ang klase mula kindergarten hanggang senior high school sa pampublikong paaralan. Sa Bacoor, Cavite naman mula preschool hanggang grade 12, pampubliko at pribado. Sa Abukay, Orani, Samal at Hermosa, Bataan, walang pasok sa lahat ng antas, pampubliko at pribado. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat, manatiling hydrated at umiwas sa matinding sikat ng araw. Matindi ang init ngayon. Suspendido ang klase sa ilang lugar. Kaya tanong namin, paano mo pinoprotektahan na ang sarili at pamilya mo sa sobrang init? Narito ang mga hirit ng ating mga kababayan sa Masasabi. Ay, pag sa bahay ako, naliligo kami. Tapos umiinom ng tubig.
Ano po, pag nasa labas, nagpapayong, tapos nagdadala ng tubig. Siyempre, kailangan nasa malamig kang lugar. Uminom ng malamig, na maraming tubig. Uminom ng tubig, tapos yan, nakasombrero. Inom lang ng maraming tubig para hydrated. Pag nasa biyahe, pag sobrang init na, hindi na kaya, kailangan tumabi sa mga malilim na lugar. Yung ginagawa ko pong paraan para makaiwas sa sobrang init, uminom po ng maraming tubig. Stay hydrated, laging uminom ng tubig. Proper clothing din po, yung mga whites laging magsuot. Although naka-black ako ngayon, okay lang. And Alam mo, mabuti ng handa para makaiwas tayo sa mga sakit sa tag-init, no? Ikaw, Jack, ano bang ginagawa mo? Well, sobrang init. Sa totoo lang, nagmamadali na lang punta dito sa office para libre aircon. Sa bahay. Actually, medyo uminit na nga eh, ano? Grabe. Ako, inom naman ako ng lagi ako may baon. ice. Yes, may tumbler ako. Lagi ako. Kung dati yung giyang kaliit, mas malaking tumbler. Nilakihan mo. Di ba may iba na sobrang laki dati? Parang dati natatawa ko, pero parang tama. Kailangan water Tama yun talaga ngayon. at hindi soft drinks. Totoo yan. Lalo ka raw mauuhaw. Pero tanungin po natin ang eksperto, no? Makakausap natin via Zoom si Dr. Eileen Cynthia De Lara. Siya po ay isang cardiologist ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Magandang hapon po, Dr. De Lara. Hello, magandang hapon sa lahat. Okay, Doc, bukod po sa heat stroke, ano-ano pang mga sakit ang nauuso tuwing tag-init at papaano po natin maiiwasan ang mga ito? Okay, bukod sa heat stroke, uso rin ngayon yung mga nag-hypertension, no? Bukod sa hypertension, hindi lang heat stroke but stroke itself, no? Kasi nga sa matinding init sa ating panahon, dun sa mga pasyente na hindi po nakakainom ng tamang gamot, hindi na well hydrate, medyo tumataas ang kanilang mga blood pressure and sometimes, pag poor control yun, pwedeng mauwi sa mga tinatawag na stroke. Okay, so ganun pala, nakaka-high blood kapag dehydrated, tama po? Tama po ba? Yes, oo. Tsaka, Okay. doktora, may critical na na hours na talagang dapat umiiwas ka sa direct ng sunlight. Ano ho yung mga yung mga oras po na yan? Ang pinakamataas yung talagang sun rays na sinasabi is peaking is around 11, no? Hanggang 2 o'clock. Pero ngayon, hindi mo na rin ma-classify na ganun kasi even as early as 10 o'clock and as late as 4 o'clock, mainit pa din. Ganun po. Grabe. Oo nga po, actually hanggang ngayon. Oo, mainit talaga. Oo. Pero kunyari, partner, no, at doktora, kung kailangan mo talagang lobas, kunyari, traffic enforcer ako, kailangan ko nandun sa lobas sa oras na yon, paano ko maproprotectionan yung sarili ko? Enough na ba yung magsombrero? Pero kasi pag nagsombrero, hindi naman makakahinga din yung ulo mo, di ba? Parang ano ho ba dapat gawin po? Or pag nag-long sleeves ka, hinit-hinit rin. Pwede naman yung mga ganong klaseng suot, pero dapat maninipis, no? Protection mo lang is against yung talagang sun rays. Pero sa heat, pag makapalang suot mo, definitely mainitan ka. Now, yung tama yung mga sinasabi ng ating mga kababayan na dapat lagi silang may dalang tubig kasi kahit papaano, makakatulong yon para maging cool ang loob ng ating katawan. Okay. Now, Sige po, Doc. Kung may pagkakataon sana na, may break period, punta muna sila sa mga area na medyo hindi ganun kainit para kahit papano, ma-cool down yung temperature inside the body. Dapat rin yung mga employer, no, maging sensitive rin sila dito. Yes, kasi yung mga empleyado po nila, let's say mga construction worker, mga traffic enforcer, mabigyan ng time na medyo minsan magpunta sa shade, may break din talaga. O Doc, you said kanina po yung stroke, hindi lang heat stroke, pati stroke. Ano ho ba ang kaibahan ng stroke sa heat stroke? Usually pagka heat stroke, it's brought about by yung taas ng temperatura, no? And it occurs hindi lang doon sa mga hypertensive patient, even sa young individuals, no? Consistently na-expose sa extreme heat, no? Pwede silang magkaroon ng heat stroke. Hindi katulad pag sinabing stroke itself, these are individuals who are prone to develop stroke. Like for example, non-hypertensive, diabetic, may history na talaga sila na may predisposition para ma-stroke. So it occurs usually sa mga older population. Hindi katulad ng heat stroke, sa younger generation pwede, even at high school, even elementary, pwede sila mag-heat stroke, especially if there is direct sunlight exposure. So doon naman sa matatanda, lalo na yung extreme of ages, mas lalong prone sila magkaroon ng heat stroke other than the stroke na sinasabi ko. So ang heat stroke can happen
to anyone kahit na po perfectly healthy yung tao na yun. Yes, exactly. Tapos, ang difference also would be yung treatment, no? Kasi, siyempre, if this is heat stroke, kailangan lang talagang, cover that individual with a cold towel, no? Tapos, remove them from the heat, no? Tanggalin yung mga damit para mamig yung inner temperature natin. Make sure nakadampi yung ice or cold, no? And then drink tubig na malamig. Ano po ba ang sintomas ng heat stroke? Sa umpisa, usually nag-headache sila, tapos minsan naghihilo, tapos may iba nawawalan talaga ng malay, no? So yung extreme cases, yung tinatawag na talagang kailangang mahimatay sila because of the extreme heat na nararamdaman. Pero it can go as simple as headache, dizziness, parang nasusuka, no? Yung mga non-specific na mga simptomas, doon malalaman mo na most likely baka nag-heat stroke. Now, first thing and foremost, pagka mga ganon, sabi ko nga, itaas ka agad ang paa kasi kahit papano, medyo bumababa ang kanilang blood pressure. And that can help elevate the blood pressure of those individuals na severely dehydrated because of that heat stroke. Naku, magandang mga karangkada, maganda yung sinabi niyo, yung mga advice, yung mga parang first aid, kung anong gagawin mo. Oo, ganun pala yun. Pag na-high blood ka, itataas ang yung paa. Tsaka yun nga, di ba, yung sinabi nga niya na once parang nainitan is parang alisin mo. Pero yun, maganda, doktora, nabigay niyo sa amin yung yung mga first aid. Pero ano talaga yung mga basic health tips po natin laban sa heat po? Lalo na ngayong malapit, actually nasa summertime na tayo, dapat ang mga suot natin ay yung mga light na, hindi na yung makakapal na mga damit, no? Kasi sabi nga natin, kahit nasa loob tayo ng mga opisina or mga klinika, may experience mo pa rin yung severe heat, no? And then, stay well hydrated. Laging may baong tubig, no? Sabi nga natin kanina, dapat marami. Kasi yung usual nating iniinom when it was not summer, magdodoble yan ngayon. Kasi there is too much heat, so mataas ang metabolic rate, so mauuhaw ka ng mauuhaw. And usually, sa mga bata, sa matatanda, they don't feel yung ganung nauuhaw. Kaya dapat meron silang bottle sa tabi nila para talagang alam nila na kailangan i-consumo nila yon. Now, during heat stroke, so other than headache, yung palang very thirsty, no? Opo. Isa rin yung sa mga earlier na nakikitang simptomas ng heat stroke. Kaya dapat importante na hindi makapalang damit, miinom ng tubig ng marami, more than the usual. And then, if there should be a break, if the work really is exposure to direct sun, siguro dapat may break period para meron silang time para mag-cool off ang kanilang body temperature. Alright, kailan po kailangan dalhin sa ospital ang isang taong may heat stroke na pala? Actually, para natin malaman, pag hindi, syempre sa ordinary lugar, no, hindi natin malalaman kung mababa ang blood pressure ng isang tao. But makikita mo yung kanilang pag-breathe, paghinga, pag masyadong mabilis na ito, so ibig sabihin talagang nagre-respi acidosis na sila. Pag masyadong mabilis na ang pulso, ibig sabihin severely dehydrated. But if there is capacity para i-take ang blood pressure, magandang i-take ang blood pressure, no? Pero kung hindi, yun nga, mabilis ang paghinga, tapos mabilis ang heart rate, no? Pag minsan din, kung hindi mo ma-check ang blood pressure, usually, ang kanilang mga balat ay medyo malamig. Hindi sila yung, so ibig sabihin, bababagsak na ang blood pressure. Alright, naku, maraming salamat po sa mga tips, Dr. Eileen Cynthia De Lara. Ginisa ni Senator Risa Ontiveros sa isang public hearing ang mga opisyal ng Bureau of Immigration tungkol sa kinaroroonan ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Narito ang report. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng general update? Nasaan si Harry Roque? Yan ang tanong kanina ni Senador Risa Ontiveros sa mga opisyal ng Bureau of Immigration sa Senate hearing kanina. Ilang buwan na kasing pinaghahanap si Roque mula nang makontempt ng Kamara dahil sa hinihinalang kaugnayan niya sa nadiskubreng Pogo Hub sa Pampanga noong isang taon. Nabigo kasi si Roque na magsumite ng mga mahalagang dokumento kaugnay sa ginagawang investigasyon ng Kamara sa Pogo operations. Agosto 2024, nang ilagay sa immigration lookout si Roque. Nasaan na nga pala si Harry Roque?
Kung hindi nyo alam kung paano nakatakas si Go Huaping, alam nyo ba kung nasaan si Harry Roque sa ngayon? Dagdag pa ni Ontiveros, may mga impormasyon siyang nakalap hinggil sa mga lugar na pinuntahan ni Roque. Information that we had against on the couple, the Roques, umalis po ng Singapore yung wife and then nagbound for Dubai. And there's also a sighting of Harry Roque also in Dubai. There's also an information na umalis po sila sometime December, and then yung information po na yon after, sorry Madam Chair, but we don't have any more information. Nagbigay din ng ultimatum si Ontiveros sa Bureau of Immigration para bigyang linaw ang naging pagtakas noon ni Alice Go at ang questionableng deportation ng mga sinasabing boss ng Pogo sa bansa. Itinalaga si dating Executive Secretary Oscar Orbos bilang officer in charge ng People's Television Network Incorporated. Mismong si Presidential Communications Secretary Jay Ruiz ang nag-anunsyo nito. Papalitan ni Orbos si Toby Nebrida na nagsilbing General Manager ng PTV simula noong nakarang taon. Ayon kay Ruiz, pumayag si Orbos na pansamantalang maupo bilang pinuno ng PTV. Pero nagpasabi na siya na hindi siya magtatagal sa pwesto dahil sa kanyang edad. Sa halip, mas gusto niya umanong manatili bilang chairman ng PTV. Pinabulaanan ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz ang alegasyong may conflict of interest sa 206 million peso deal ng Digital 8 Incorporated at PCSO. Ayon sa PCO, hindi co-owner si Ruiz ng Digital 8 kundi dating Head of Sales and Marketing lang. Nilinaw din ng ahensya na sumunod sa tamang proseso ng public bidding ang kontrata noong October 2024. Si Ruiz ay nagbitiw sa Digital 8 bago pa ang kanyang appointment bilang PCO Secretary nitong Pebrero. Ayon sa PCO, nasa proseso na siya ng pag-divest ng anumang shares o interes sa nasabing kumpanya. Ibinasura ng korte ang lahat ng kasong isinampa laban kay Nery Miranda, kaugnay ng Dermcare scam. Ayon sa Pasay Regional Trial Court, walang sapat na ebidensya para idiin si Miranda sa kasong syndicated estafa at paglabag sa Securities Regulation Code. Pinunto ng korte na hindi mismo si Miranda ang tumanggap ng pera mula sa mga complainant, kaya't walang basihan ang mga reklamo. May banta na namang bumagsak ang farm gate price ng palay ngayong anihan, kaya hiling ng isang kongresista bantayan ang presyo ng palay laban sa manipulasyon ng presyo ng mga trader. May umarangkadang balita si FMR Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Na pwede, you thought... Nanawagan si House Agri Chairman Congressman Mark Imberga ng maigpit na monitoring sa banta. Nababa na naman ang farm gate price ng palay ngayong anihan. Target nito na protektahan ang kita ng mga magsasaka at tiyakin ang patas na presyo ng bigas. Noong nakaraang anihan, may mga magsasakang napilitang ibenta ang palay sa 14 pesos at 18 pesos kada kilo. Mas mababa ito sa kanilang dapat kitain. Ngayong Enero, nasa 20 pesos at 69 centavos kada kilo ang average farm gate price ng dry palay. Pero may pangamba na muling bumaba ang presyo dahil sa mga mapagsamantalang traders. Hinimok ni Imberga ang Department of Agriculture at NFA na palakasin ang monitoring at price stabilization. Ibinungkahi rin niyang bilhin ng NFA ang 20% ng lokal na ani para magkaroon ng kompetisyon. Binigyan din niya ang pagkapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. May parusang habang buhay na pagkakakulong at mabibigat na multa sa mga price manipulators. Dagdag niya, hindi lang dapat sa murang presyo nakatutok ang solusyon. Mas mahalaga niya ang sapat na lokal na produksyon kaysa patuloy na pagdepende sa imported rice. Isinusulong niya ang fertilizer subsidies, post-harvest facilities at mechanization programs. Layunin itong pababain ng gastos sa produksyon at palakasin ang supply ng lokal na bigas. Nanawagan din siya sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Enforcement Group
na agad gumawa ng malinaw na mekanismo para sugpuin ang price fixing at iba pang iligal na gawain. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, singer na si Jake Zyrus may matitinding revelasyon sa libro niyang I Am Jake. Pero kanyang ina pumalag at tinawag itong fake news. Showbiz at iba pa tayo mamaya sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Ibinasura ng COMELEC ang disqualification case laban kina senatorial candidates Ben at Erwin Tulfo at 3 pang miyembro ng kanilang pamilya. Ayon sa COMELEC First Division, kulang sa dokumento at hindi nasunod ang tamang proseso ng petisyon. Iginiit ng petitioner na political dynasty ang mga Tulfo, pero hindi ito kinatigan ng COMELEC. Dahil dito, tuloy ang kanilang kandidatura sa Senado sa 2025 elections. Lumalakas ang panawagan para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Impeachment Council, sawa na ang publiko sa politikang walang pananagutan. Ngayong gabi, makakasama natin live sa studio si Attorney Amando Virgil Ligutan. Siya po ang legal counsel ng 3rd impeachment complaint laban kay VP Sara. Welcome po sa Arangkada Balita, Attorney Ligutan. Good evening, Nina. Good evening, Jack. To all our viewers, magandang gabi. Okay, Attorney, ano po ang pinakabagong development ngayon sa kaso ni VP Sara Duterte dito sa impeachment? Alright, so I think yung development, so walang masyadong development because the Senate has been hesitating, Nina and Jack, as to when do they proceed with the impeachment trial. The latest pronouncement is that it will commence sa July pa, so medyo nainip na yung tao. Yes, medyo matagal. So ganun pa rin po ang sitwasyon. Yun pa rin. Yes, yun pa rin. So parang siguro may naka-standstill siya. Suspense, no? May mga movements like yung mga robe daw, inaayos na, yung physical setup. Yung procedure, yung issue pa rin yan, no? Parang wala pa. But you know, Nina and Jack, if walang procedure, the 2011 rules will apply. So they don't have to come up with their own procedure. They can use the 2011 procedure. So it's on standby. Yes. Attorney, no, ganito, kayo yung sa 3rd impeachment complaint. Anong pinagkaiba nito dun sa 4th? Malaki ho ba yung pinagkaiba nito? Actually, hindi masyado, no? Alright. Because according to the 4th impeachment, yung mga complaint na sa 4th impeachment complaint, yung 4th impeachment complaint naman, Jack, it's built on the strength of the first 3 impeachment complaints. In fact, nakasulat din na wala namang masyadong inad sa 4th impeachment complaint kasi nga lahat ng dapat maisali sa 4th impeachment complaint nasa 1st, 2nd, and 3rd impeachment complaint. So dapat po, Yes, you think dapat hindi na kinailangan yung 4th impeachment complaint? Kailangan siya in the sense na kailangan i-consolidate. That's a term. Yes. I-consolidate into one complaint. Okay. Attorney, yung sa 3rd impeachment complaint, saan tayo nag-focus doon? Okay, we focused on the confidential fund, no? Okay. Yun yung focus doon. And kumbaga ginastos ng ilang days na? So 11 days, 125 million. No? It's so shocking to anyone, no? It's so shocking. And then ito pa, we found out, no, na may mga rent na the office spent like 200,000 pesos per day for rent. Yes. Per day, hindi per month. Hindi siya per month. Wow. Opo. So shocking. Yes. Yung years na gano'n 200,000 per day. Alam niyo na po ba kung ano yung ni-rent ng 200,000 Actually, a day? that's for the Office of the Vice President to explain. But sabi niya, she will not. Pero walang binigay na clear tungkol doon, no? Wala. So I think we are calling on the Senate to proceed with the trial because ito yung mga bagay na kailangang busisihin ng Senado. And I think the public now really wants to know what really happened to the 612.5 million pesos that's the Republic entrusted to the office of the Vice President. Okay, well, Attorney, let's say natuloy ngayon, at tinuloy nila dito sa ganitong dito sa Senado na to.
at na-cut dahil nagkaroon ng mga bagong senador. How will that affect the impeachment trial? I think that's an issue, but legally, I'm talking to the public now, legally, walang problema yan. Kasi nga parang, it's like in a court of law, no, Ninya. No? For example, pwede namang isang judge yung mag-handle ng trial, pero it doesn't stop another judge from reading the case and coming up with a decision. So yung problem na tatawid yung Congress from 19th to 20th, that's not a, hindi siya parang insurmountable legal obstacle. Kayang-kaya. In fact, I'll tell the public, nangyari na yan 4 times in the U.S. It has been the practice in the U.S. for one Congress to impeach and for the other Congress to proceed with trial. So hindi siya legally hindi siya obstacle for the Senate to commence trial now and for the trial to continue after elections. Walang problema. So, lang nila, ililipat lang nila yung whatever findings or kung anong nangyari. Tsaka niya, yung mga bagong senador naman, they can just read the record, di ba? So, that's legal. That's acceptable. Pero doon sa articles of impeachment, ano yung strongest na nakita nyo? Yung threat ba? Okay, so if you were to summarize, yung number 1, yung threat, no? Tsaka yung pangalawa, yung confidential fund. Yung pangatlo, yung bribery in the DepEd, no? Let's go to number 1, Jack, no? So parang, that was the first time na narinig ng lahat. A sitting Vice President of the Republic threatening the lives of the incumbent President and the First Lady and the Speaker. I mean, that's so unthinkable before, but she did it, no? She did it. So, parang the argument is res ipsa loquitur, no? Parang the thing speaks for itself. A sitting Vice President threatening the lives of the President, the First Lady, and the Speaker. No? Pangalawa, yung confidential fund, no? 612.5 million pesos. That's why we are really calling on the Senate to proceed with trial forthwith, immediately. Pero yun nga, attorney, di ba? Balik ko lang doon sa threat, no? Naalala nyo nung partner niya nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? May nag-threat sa kanya, tapos dinampot ng NBI. Yes, Pero how is this different doon sa ginawang threat ni VP Duterte? Magkaiba ba yan? I think, Jack, yung threat na ginawa, sabi na joke, di ba? Sabi na papatay ng mga senador, di ba? So for me, what applies to Ganters also applies to the goose, no? Pag pinick up ng NBI, yung isang, I think, he was a teacher, di ba? Sabi niya, sabi niya parang, he threatened the life of the president, although he was not capable of doing that, no? Madali ang pinick up ng NBI. No? He was made accountable for what he did. But the question is, why is it that nothing happened? No? Sabi ng President, parang papatayin daw niya yung mga senador, di ba? Pero sabi na joke lang yun. So for me, there's really there's an unequal application of the law in our country now. That's so unfair, Jack, tsaka niya. Okay. Attorney, kung hindi siya ma-impeach, no? Let's say, at acquitted, no? So, ano ang maaaring ibang legal na aksyon laban po sa kanya? So technically, niya, she is now impeached. Yung problem na lang is, will she be found guilty in the in the Senate, no? But you know, in the unlikely event, no, because I really think that the evidence against the Vice President is overwhelming, it's damning, no? In the unlikely event na hindi siya makukonvict, it doesn't stop the Republic or anyone from filing criminal complaints against her before the Ombudsman, before the Sandigan Bayan. Pwede yun. I Just think like that will happen. Former President Estrada. Yes. Kasi nasa Constitution na the moments if impeachable officer ka, hindi ka pwedeng file ng criminal pag ang criminal case carries with it yung disqualification from office as a penalty. So technically now she is immune from those crimes, from those charges. But the moment she is no longer in position in power or in position, then she can be charged. Attorney, ganito yun sa naging petisyon ni VP Sara sa Supreme Court. Parang ginagamit partner niya yung mga naunang tatlo na sinampa. Sabi, teka, sinampahan na ng impeachment, hindi na pwede. Ano ho bang what's your take on that? So sabi nila, I don't know, ito, napapakabot ako sa ulo ko. Sabi nila, the fact that the House did not act on it, finish nila, parang as if sinasabi nila na, in fact, Congress acted on it. Kasi bawal yung pag-initiate ng impeachment complaint more than once in one year. So sabi nila, tama, inupuan nyo yung 3 impeachment complaints. Pero yung pag-upo nyo sa 3 impeachment complaints, that's tantamount or similar with acting on it. It's a head scratcher. Parang
that's legal gymnastics, so to speak. Okay, mga bagong terms natin. Okay, well now, attorney, ano na po ang nakikita nyo na dapat bantayan ng publiko sa mga susunod na linggo? Okay, so dapat, for me, the public should really ask the Senate to commence forthwith. No? So bantayan yung Senado na kailangan simulan na yung dapat simulan. No? Naiinip na yung mga tao, Jack, sa kanina. The impeachment trial should proceed forthwith. Forthwith means immediately. Hindi ibig sabihin sa July pa. Okay. Alright. Naku, maraming salamat, attorney. Alam mo, partner niya, galing pang effort yan, dumiretso sa atin. Naku, maraming salamat po sa Thank you so oras much. na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. And sana, maimbitahan kayo namin again. And hopefully, may update. Oo nga, na si dito. attorney, very calm. Yes. My pleasure, At Nina magkakapaliwanag and Jack. My pleasure. Yes, maraming salamat po, attorney Virgil Ligutan. Okay. Matitinding revelasyon na ang inilahad ng singer na si Jake Zairos tungkol sa kanyang buhay sa libro niyang I Am Jake. Bagay na tila lalong nagpalalim sa dati nang hindi nila pagkakaintindihan ng kanyang ina. May showbiz report si FM Radio Manila DJ Mama Mia. Mukhang lumalala ang tensyon sa pagitan ni Jake Zairos at ng kanyang ina na si Raquel Pempenco matapos ang mabibigat na isiniwalat ng singer sa librong I Am Jake. Sa nasabing libro, ibinunyag ni Jake ang umano'y pangmomolestya raw sa kanya ng kanyang tiyuhin noong siya ay 6 na taong gulang pa lang. Ang mas matindi pa, hindi na raw siya pinaniwalaan ng sariling ina at kinampihan pa raw ang kanyang tiyuhin. Bukod sa umano'y naranasang pang-aabuso, inilahad din ni Jake sa libro ang tungkol sa umano'y pananamantala sa kanya ng pamilya noong panahong malakas pa siyang kumita. Dahil dito, inulan ng matinding pambabatiko si Raquel sa social media na agad naman sinagot nito sa sunod-sunod na Facebook posts. Sa isang post, tinawag ni Raquel na fake news ang mga nakasulat sa libro ni Jake. Ang sumunod naman na cryptic post niya, tila patutsada naman sa anak. Wala pang bagong pahayag si Jake tungkol sa mga post ng kanyang ina. Ako si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa pagbabalita! Usap-usapan na naman ng mga marites online na wala si Pia Wurtzbach daw sa Fashion Week sa Paris. At ang kumalat na chismis, banned daw si Queen P. Pero ayon sa kampo ni Queen P, nag-beg off daw talaga ang 2015 Miss Universe sa Fashion Week sa Paris. Bago kasi ito, may dinaluhan ding event sa Cambodia si Queen P. Saka pa lang siya nakalipad papuntang Milan for the Fashion Week doon. Sa kanyang IG, pinost naman ni Queen P how she's always runway ready. Sa aming pagbabalik, babae, tinoyo ng hindi bilhan ng milk tea, kaya tumalon sa dagat. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Hinarang ng Bureau of Customs at Department of Agriculture ang ilang container ng smuggled frozen mackerel sa isang bodega sa Maynila. Sa ikinasang inspeksyon, nadiskubre ang 19 na container na idineklara umanong naglalaman ng frozen fried taro sticks. Pero nang buksan, tumambad ang kahong-kahong frozen mackerel. Sa taya ng BOC, aabot sa 202 million pesos ang halaga ng nasabing shipment. Ayon kay Commissioner Bienvenido Rubio nitong January 20 pa lang, natugunan na nila ang nasabing container na galing umano sa bansang China. Biglang tumalon sa dagat ang isang babae sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ang dahilan, hindi raw kasi siya binilhan ng milk tea ng kanyang boyfriend. Sa video makikitang magkayakap ang magkasintahan habang humahampas ang alon. Ang lalaki pilit na iniaaho ng babae habang nagpupumiglas. Kita rin na malakas ang hampas ng mga alon hanggang sa dumating ang mga rescuer at hinagisan sila ng life jacket. Nasagip ang girlfriend na napag-alamang lasing pala. Lasing pero
gusto ng milk tea. No? Anyway, sa balitang abroad naman, muntikang mahulog sa gusali ang dalawang tagalinis ng bintana sa New York City sa Amerika. Kita sa video ang pagewang-gewang na scaffolding kung saan nakatungtong ang mga empleyado. Nasa 78th floor sila. Sa lakas ng hangin, humampas sa gusali ang scaffolding. Agad namang responde ang mga otoridad at naibaba ang dalawang empleyado. Base sa investigasyon, may harness naman ang mga tagalinis pero hindi pala nakakabit sa safety line ang mismong scaffolding. Ang safety line ang ginagamit para maging stable ang scaffolding at hindi ito mauga ng malakas na hangin. Nagliyab ang isang kotse habang binabagtas ang northbound lane ng EDSA Magallanes kahapon ng umaga. Sa video, kita ang makapal na usok na nanggaling sa nakahintong sedan sa may tapat ng MRT Magallanes. Ilang segundo pa, nagliyab na ang hood ng kotse. Mabuti na lang at may rumisponde agad na may bitbit na fire extinguisher kaya naapula agad ang apoy. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng insidente. Ligtas namang nakababa agad ang driver ng kotse. Samantala nakaranas ng 2 acute respiratory insufficiency si Pope Francis. Sa huling bulletin, kinailangan gumamit ulit ng mechanical ventilation ang Santo Papa at sumailalim sa bronchoscopy. Patuloy naman ang pagdarasal sa St. Peter's Square sa Vatican City para sa tuluyang paggaling ni Pope Francis. Kumustahin natin ang kalagayan ng Santo Papa at kung ano ang inaasahang susunod na mangyayari sa Vatican. Makakasama natin live via Zoom si Father Greg Gaston. Siya po ang Rector ng Pontificio Colegio Filipino sa Roma. Father Greg, kumusta na po si Pope Francis sa ngayon? Hello muli, Ninya at ating mga tagapakinig. Yan ang latest natin na balita ng mga 3 hours ago dito sa Rome na si Pope, mahimbing yung tulog, nakatulog siya kagabi, no? Although ang previous to that, ang kagabi naman na 7:30 yata ng gabi dito, so mga 1:30 dyan sa Philippines na balita ay nagkaroon nga siya ng 2 beses ng spasm, parang nahirapan huminga, no? At bakit nahirapan huminga? Kasi may mga mucus yung kanyang lungs at kinailangan tanggalin yung mucus. At pagkatapos niyan, kasi nga, yung lungs mo may mucus doon at tinanggal, medyo napagod, kaya kailangan ng tulong sa kanyang paghinga, kailangan ng oxygen, at ito ay, palagay ko, mask yung nilagay, no? At hindi naman yung naka-intubate, yung binubutasan yung lalamunan, hindi naman ganun. Kundi mask na may konting machine din para makatulong sa kanya. Yan po ang latest. Father Greg, no, di ba nabalitaan nga natin nung huling over the weekend, tama ba? Nag-improve naman yung health situation po ng Santo Papa, tas nag-iba lang ulit ngayon? Yes, Jack, parang nung Friday yata o Saturday, yung una niyang bronchospasm. Ibig sabihin nag-spasm, no? Parang nag-contract yung mga muscle niya ng lungs. Bakit? Kasi nung anong nangyari, napasuka siya at yung paghinga niya parang bumalik ng konti yung suka, kaya nagka-spasm, no? So tinanggal lang yung dumi, yung mga mucus na nandun, at nagkaroon din siya tinulungan din siya ng mask para sa kanyang ventilation, para sa kanyang paghinga, tapos tinanggal naman, pinalitan ng tubo, yung tubo na nilalagay sa ilong, no? Palagay ko yan ay nandun naman lagi. Pag nandun yung mask, kaya alternate during the weekend, minsan mask, minsan yung tubo, hanggang kagabi nga na kahapon na 2 beses na gawa ng mucus, no? Sa dami ng mucus kasi patuloy yung infection ng kanyang lungs, kaya mayroong mucus doon na tinanggal naman nila. Kaya nakatulog naman ng gabi at sabi din ng Vatican News ay the whole time awake, no? Gising naman yung Pope at nagko-cooperate naman siya sa sinasabi ng mga doktor. Nagagawa niya naman yung sinasabi sa kanya para maayos nga yung kanyang sitwasyon. Okay, so ano po ang ibig sabihin, Father Greg, na kinailangan niya ng bronchoscopy kung saan nilagyan daw ng camera para makita kung ano yung nasa loob ng lungs? Bakit po ito kailangan gawin? At naka-ventilator po ba siya ngayon?
Okay. So ganito, parenthesis na kapag 2 years kasing medicine ako, kaya medyo na susundan ko rin ng konti, no? More or less, ang nangyari ay, kasi nga, pag may infection ka, pneumonia, gano'n, no? So, kahit halimbawa, may pasa ka, di ba? May infection ka doon sa skin mo, may mga mucus, no? Parang nana na lumalabas na gano'n. Sa lungs naman ay mucus, parang sipon, no? Imagine na maraming sipon yung lungs mo na hindi mo matanggal, kaya kinailangan mo. Ngayon, para tanggalin yan, kailangan mo ng bronchoscopy, ibig sabihin parang camera na nasa isang linya, camera na pinasok doon para makita exactly na saan at para din ma-suction, matanggal yung mga plemas na nandun sa loob. I see. Okay, maraming salamat po sa inyong explanation, Father Greg Gaston. Maraming salamat po, Ninya at Jack. Muling isinagawa ang taunang Freedom March bilang pagpupugay sa kabayanihan ng ating mga veterano ng World War II. Narito ang report. Sa loob ng 2 araw, naglakad ang daan-daang kalahok sa makasaysayang ruta ng Bataan Death March bilang bahagi ng Freedom March 2025. Pinangunahan ng Philippine Veterans Bank, katuwang ang Philippine Veterans Affairs Office at Department of National Defense, layunin ng paglalakad na ito na panatiling buhay ang alaala ng ating mga veterano, mga bayaning lumaban para sa ating kalayaan. Bitbit ng ilang mga kalahok ang larawan ng kanilang mga ninuno na lumahok sa digmaan. Isang pagpapakita ng patuloy na paggunita sa kanilang sakripisyo. May ilan ding naglakad sa piling bahagi ng ruta mula sa iba't ibang panig ng Bataan, Pampanga at Tarlac upang makiisa sa makasaysayang paglalakbay. Ang Freedom March ay hindi lamang isang paglalakad, kundi isang mahalagang pagpapaalala ng tapang at pagsasakripisyo ng ating mga veterano. 76,000 men made that march, and for all intents and purposes, they're all dead now. But not really dead, because as long as events like this happen, nobody is really dead until they are forgotten. Kasabay ng paglalakbay, naramdaman ng diwa ng pagkakaisa mula sa mga kabataan, sundalo, opisyal ng gobyerno at mga pamilya ng veterano na sama-samang ginugunita ang isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. It's a critical and significant event in our history, and we want to make a remembrance of this so that our youth will remember, the sacrifices of our forefathers and continue to enjoy the freedom that they won for us that 83 years ago. Bilang anak ka ng isang bayani, yung hirap nila before, yung hirap na dinanas namin ngayon, walang-wala sa hirap na. Kasi before, under ka lang mga Japanese Imperial Army, captured ka, walang pagkain, walang tubig, binubugbog kayo, binabayoneta kayo. Sa pagtatapos ng marcha sa Kapas Tarlac, isang simpleng seremonya ang isinagawa upang magbigay pugay sa mga bumubuo ng ating kasaysayan. Isang pagpapaalala na ang kanilang kabayanihan ay hindi kailanman malilimutan. Sa aming pagbabalik, kwentuhan at kantahan kasama si Brian Sombero ng bandang Brysom. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nandyan ka ba? Umingaw sa ulan. Di alam ang dahilan ng paglihim. Umayaw aaminin ang mga sasabihin.
Nasaan ka na? Naghihintay na sa kawalan. Di alam kung bakit may hangganan. Walang katapusan ang mga nararanasan. Maitatama pa ba natin to? Kung bubuksan mo lang ang iyong pinto, habang kaya natin, wag nang palagpasin ang mga sasabihin. Pasensya na kung ika'y nakukulitan. Sabihin lang kung sobra na, ako'y titigil na, mananahimik na. Maitatama pa ba natin to? Kung bubuksan mo lang ang iyong pinto, habang kaya natin, wag nang palagpasin ang mga sasabihin. Nandito lang naman ang puso ko, naghihintay para lang sa'yo. Habang may panahon na para sa atin, dapat nating yakapihin. Wow! Maraming salamat. Brian, salamat sa Thank you. welcome sa Arangkada Balita. Thanks for having me. Yes, first time natin na ganun Yes. isang musical Nilamig, parang- artist na Ayoko na matapos first sana time. eh. Yes, Parang- oo, first time. Live siya eh, no? Oo, Ganda. naku. Yeah, first of all, anong title nung kanta? The song is called Kaya. It's released last January 24th under 9 Degrees North. So 9 degrees north. yeah, that's our label. Okay. So, tungkol saan tong kanta na to? It's actually inspired by a movie. So so na-inspire ako, nakita ko lang siya na sa YouTube, yung trailer lang siya. Tapos yun. Ang ganda ng story. So Okay. parang in-imagine ko kung Tagalog yung film, sinunatan ko na ng soundtrack ng Tagalog. Parang ganun. Anong film? I'm curious. curious ako. The Greatest Hits. The Greatest Hits po. Okay. So I think it's a Disney Plus siya. Tungkol sa ano ba yung kaya? The film, Oo. about the film, Yeah. everyone. And, well, the song, the film. The song I is mean- about fighting for something that you know it's worth it. Yeah. So, kung alam niyo worth it yung paglalaban niyo, go. Pagka Kaya. meron kayong mga pag gusto niyo siyang i-dedicate sa gusto niyo ipaglaban, go for it. Pero yun, yung group nyo, yung Bryson, no? Ano yung basically, anong class, anong genre ng music nyo? Our genre is pretty much pop alternative. Alright. Ganun po siya. Yeah. Tapos kailan kayo nag-start and nag-evolve ba yung music nyo throughout the Yeah, years? good question. It has before we're heavily kami synth, puro synths po kami. Yeah. Tapos but this year we decided to go to a more mature sound, like more acoustic, more strings, more medyo bawas na yung synth and electronics and everything. So So, mas acoustic sound? Ganun, or mas mas raw. mas raw and natural? Mas raw na. Yun nga yung iniisip ko kanina nung kinakanta niya yung song. Sabi ko, teka, may synth ba daw? Ini-imagine ko, parang bagay mo siya pag may synth? Sa Or recording talaga- meron, yeah. meron Meron sa din? recording, yes. Okay. Then yung band members mo, paano kayo nag-start? I mean, are you friends from They were college days or ano? parang pinakilala lang po ng scene. So, kaibigan ni ganyan, kaibigan ni ganito. Okay. Tapos eventually we became friends.
And then we have a new bassist right now. Alright. She plays for the band Rouge. So si Cara Mendez, siya po yung bagong bassist namin. Okay. Ikaw, ano masasabi mo ngayon sa state ng OPM sa Pilipinas? Oh, it's definitely alive. Well, buhay na buhay po. thriving ba? Buhay na buhay po. Despite the K-pop and all that. Yeah, marami po tayong P-pop acts. We have Yes. SB19, Beanie, Yeah. Vision, and many more. Tapos, band scene is really growing. We have Cup Joe, Dionel. Ang dami ho, sobrang dami. So, talagang namamayagpag po talaga yung OPM ngayon. Pero how do you keep up dun sa yung mga trends? Na ano, paano kayo sumahan? Content creation, yeah. Yeah. We do a lot of content on TikTok. So, guys, if you have TikTok, please do follow us. So, sana magustuhan niyo yung mga content na ilalabas namin. Lahat ng artists ngayon, pero we have to do content para ma-promote namin yung sarili namin. Okay, so where can we hear you? Do you perform live? If you want to know more about us, we have social media pages. Social media platform namin is Facebook, Instagram, TikTok. Just type in Bryson, BRISOM. Tapos nandun na po yung schedules. At saka Spotify, please stream our songs. Yeah. Sa Spotify, Apple Music, YouTube Music. Okay. Your favorite platform. Yes. Of course, listen to them sa FMR. Yun, FMR. Yeah. Request kaya. Brian, tradition namin, konting selfie lang with our, okay. 1, 2, 3. Again, Brian, thank you. And baka may gusto kang iwan, parting words or support local. Yeah. Just keep on supporting the local music scene. We are doing this for you guys. So, okay. Yun lang po. Good luck Thank you. to Bryson. At yes, yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.